Knowing na mayroong issue sa war on drugs, parang off kapag nagko-comment ka ng mga tulad ng mga sinasabi ni Bato de la Rosa ngayon. Ang pangit kasi, ang pangit talaga. Kasi tinan nyo yung sinabi ni Bato. Bato, hindi nagsisisi sa Duterte drug war. Ayun. Sabi niya, hindi raw nagsisisi si dating Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng drug war campaign ni former President Rodrigo Duterte. Oh, no regrets on my part. No regrets daw yung may 20,000 na patay, 30,000 na patay. Di ba? No regrets. No regrets dyan. Ano ba naman kayo? Bakit ko pagsisisihan? If you're going to give me the chance to do it again, I will do it again, the same approach. O yun. Ulitin pa raw niya, guys. For the second times. Grabe, iba talaga nagagawa ng pagiging Dutertard. Nawawala ka talaga sa sa tamang pag-iisip. Paliwanag pa ng senador, hindi maaaring lumaban sa isang giyera, lalo na kung mga drug personality ng disente at pa-cute-cute. Sabi niya, no way you can win the battle, win the war against drugs with that. You have to be forceful enough to send your message down the spine of these criminals. Oo. Alam nyo lang kasi may problema dito sa mga sinasabi kasi nila. Alam nyo kung anong problema? Hindi naman natigil yung war on drugs eh. Hindi naman natigil yung drugs. Natigil ba? Pasabihan nga ako kung natigil nga 3 to 6 months. Pasabihan nga ako kung natigil during the term of Duterte. Hindi naman siya tumigil. Anong message ang naibigay? Wala nga kayong napigilan. Marami lang namatay, pero walang napigilan. Sabi 3 to 6 months. Ito yung niya na, ito yung timeline niyan. Sabi ni Digong, nung kumakampanya siya, 3 to 6 months daw wala ng drugs. After 3 to 6 months, after the 6th month, sabi niya, bigyan niyo pa ako 1 year. 1 year daw, 1 year. Hindi nawala. After 1 year, sabi niya, masyadong mahirap yung laban. Bigyan niyo pa ako hanggang bigyan niyo pa ako 2 years. Ayan, 2 years. Tapos nakalimutan na. After 2 years, nakalimutan na. So, meron ka ng may 4.5 years ka na lumipas. Oo. On the 5th year, bago siya bumaba, ano yung sinabi nitong digunggong na to? Sabi ng digunggong, hindi ko pala kaya. Sorry, hindi ko pala kaya. Ang lakas makagago eh. Oo. Sorry. Pardon my French, pero ang lakas talaga makapambola, lakas makaloko. Ano sinabi niya? I never thought I'd be fighting my own government. Imagine, naka 5.5 years siya. Hindi niya nawala, hindi niya natanggal. Oo. So mga kakutsero, ano ngayon ang halaga nito, sinasabi ni Bato? Kaya ako kinuwento yan. Ano ngayon halaga nito, itong sinasabi ngayon nito ni Bato de la Rosa? You have to be forceful enough to send your message down the spine of these criminals. Wala siyang halaga. Pa-cute lang, pa-cute. Pa-cute. Hindi nga natinag, hindi natakot eh. Bakit? Malaman-laman natin, yung best friend pala ni Digong, si Michael Yang, siya pala yung nag-i-import ng drugs. Si Peter Lim, na kaibigan din ni Digong, tinakot-takot lang nung una. Sabi, huwag kang papakita sa amin. Kang papakita sa amin. Ganyan. Tapos, malalaman-laman natin, lahat ng pasabog ni former Senator Trillanes, totoo pala. Kinumpirma ni Garma, kinumpirma ni Leonardo. So anong gagawin? Kaya nga nakakatawa tong mga DDS na to. Sabihin nila, doon panahon ni Duterte, walang drug sa kalsada. Di sana wala kayong nahuli. Kung walang drug sa kalsada, di sana walang huli. Di sana walang patay. Ibig sabihin, meron. Meron pa rin drug sa kalsada. Drama lang talaga yung tahimik ang buhay ng panahon ni Digong. Hindi kami natatakot ng panahon ni Digong, etc. Drama lang yun. Propaganda lang yun ng mga budol. Mga bubulagers tulad ng mga bayaderos. Lang yun mga kutsero. Eto nga eto na lang. Kung totoong nawala ang droga, kung talagang forceful enough to send your message down the spine of these criminals,
Bakit yung assistant ni Sara nahuli sa drugs? Bakit 37 sa empleyado ng Davao City? Davao City, ha? 37 na empleyado ng Davao City Municipal Office nag-positive sa drug test. Maski nga yung mga tao sa paligid ng mga Duterte nahuhulihan ng drugs eh. Kasi nakakatawa, ito recently no, na may nahuli nga daw dito na drug din sa tabi ng Malacanang. Nakakatawa lang, nakakatawa na lang talaga na sasabihin nila, i-connect talaga nila kay Presidente, oo. I-connect talaga nila kay Presidente yung tungkol dyan sa, saan ba to? Sa tabi ng Malacanang. Baka dyan yung supplier ni Bongbong Marcos, o dyan, tinan nyo, tabi ng Malacanang. Di ibig sabihin, yung mga nahuli din pala doon sa loob ng Davao City, supplier ni Baste. Yun, opisina niya mismo. Bobobo na itong mga DDS na to. Think about it. Di ibig sabihin pala yung yung assistant ni Sara, yung kanyang executive assistant na nahuli ng shabu, nahulihan ng shabu sa isang party. Supplier din ni Sara Duterte. Ayun si Tupas, 'di ba siya 'yon? Siya yung hinulihan ng nahulihan ng drugs. Party drugs yata 'yon. Ang pangit ng logic nila, guys. Ang pangit. Nakakabobo. Nakakabobo, promise. Hindi. Kaya ang hirap na ang hirap ng sumunod talaga, ang hirap suportahan ng mga Duterte ngayon. Kapag sumusuporta ka pa sa mga Duterte, hanggang ngayon matindi ang iyong pagdistansya sa realidad. matindi ang sapak mo ngayon kapag sumusuporta ka pa sa mga Duterte. Imagine, 'di ba? Sumusuporta ka sa psychotic. Isang individual na may psychotic tendencies. Kung distansya at distansya din lang naman, kung proximity at proximity din lang naman ang pag-uusapan. Di si Sara Duterte, gumagamit din ng drugs kasi yung assistant niya nahulihan ng drugs. Di yung si Baste Duterte, gumagamit din ng droga kasi yung 37 na empleyado niya nahuli na gumagamit ng droga. Sabi sa inyo, tatlong bagay ang isusuko nyo para sumuporta kay Duterte. Your morality, your common sense, and your logic. Yan talaga isusuko mo. Kailangan mo isuko Kailangan mo talaga isuko. Kasi otherwise, wala, hindi ka makakasupport kay Duterte. Otherwise. Hindi mo kaya. Ang hirap kaya pagtanggol ni Digong ngayon. Tsaka ng mga Duterte. Puro kasi kalokohan Anyway, balik tayo kay Bato. Will he not inhibit? Hindi raw siya magli-lead. Hindi, usahin natin inhibit. Puntahan muna natin inhibit. Sabi niya, hindi raw siya mag-i-inhibit sa hearing ng drug war. Ito yung sinabi. Umaasa ang House Quadruple Committee na kusang mag-i-inhibit ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, dapat ay mag-inhibit ang mga naakusahan upang hayaan ang proseso ng investigasyon na umusad ng walang bias. Isa sa mga senador na tinutukoy ay si Senator Ronald Bato de la Rosa na naglunsad ng Oplan Tokhang at si Senator Bongo na itinuturong dawit sa umano'y reward system. Delikadesa and prudence dictates na dapat talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So I guess sa puntong 'yan, let them decide, and that's karapatan nila 'yan so kung ano man ang kanilang decision diyan dapat respetuhin din. Pero talaga ituro ang delikadesa. Ano ituturo ang delikadesa? Sige nga. Lalo ganyan ka nakatanda. Pwede kay edad mo na si Bato. Wala na. An old dog cannot learn new tricks, sabi nga nila. Asa ka ng delikadesa? Ito nga what's his name? Ito nga si Duque, harap-harapang ninanakawan ng Pilipinas ng pera. Harap-harapan niya ninanakawan ng mga Pilipino ng pera. Ano sinabi ni Digong? He still has my trust and confidence.
Kung awa ng Diyos, after 3 years, 4 years, may kaso na siyang graft and corruption. Iyak-iyak pa siya nun sa hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing. Napapagod na ako, hirap na ako, etc. etc. Tapos anong contribution niya ng pandemic? Taga-sukat ng metro? Hindi siya mag-i-inhibit, guys. Ito pa nga, meron pa nga siya mga ibang sinabi. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Hindi lang siya mag-i-inhibit, magpapa-resource person pa siya. Ang tigas ng mukha. Ibig niya sabihin, gusto niya ng pagkakataon na i-intimidate yung mga nag-aakusa sa kanila. Saan kayo nakakita ng gano'n? Kung sana ko sa korte kayo maghaharap, walang problema. Hindi eh. Elected senator ka pa eh. And alam naman, huwag na tayong maglokohan dito, guys. Huwag na tayong maglokohan dito. Elected senator ka pa. Siguro kung mag-resource person sila, mas maganda kung hindi na siya elected. Bubuto niyo pa ba itong mga mukong na to? Huwag niyo na ibuto itong mga mukong na to. Si Bongo tsaka si Bato. Ibabalik niyo pa yan? Mas maganda, after May 25, pagtalo na sila, ituloy niyo yung hearing. Saka niyo sila imbitahan. Diba? Tingnan natin kung hindi sila magtatago. Katulad ng ginagawa na ngayon ni Roque. Pag nanalo ba itong mga to, nakakaya na talaga yung Senate. Wala na talagang kwenta ang Senado. Kung makakapasok pa tong mga to. Pakawalang yan. Harapin ni Senador Ronald Bato del Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng I won't feel offended. Yun dun nga lang kay anong pangalan nun? Ay, ko nakakalimutan yung pangalan niya. Jessica Francisco ba yun? Jessica Francisco? Ano pala siya? AKA pala yung Jessica Francisco. Iba pa pala yung pangalan niya. Yung dinuro-duro niya si Maslog. I will pin you down. Sabi niya. I know for a fact na pinapaano ka sa akin ng Malacanang. Pinapaano ko sa iyo ng Malacanang. Ganyan. What's stopping him from doing that? Dito sa hearing ng committee, Blue Ribbon Committee. He's an elected senator, guys. Hindi siya maaaresto. Lalo na pag nasa loob siya ng Senate building. Kaya nga ang pangit eh. Ang pangit nung gusto nilang mangyari. Sila mismo ang haharap sa hearing. Tapos sasabihin nila, I won't feel offended. Interview nila ako as a resource person. What? What the hell? Eto, for example, let's say hindi sila sumasagot sa mga tanong. Mako-contempt mo ba sila? Hindi. Well, hindi applicable ang power of contempt sa kanila. Hindi mo sila mako-contempt. Ang hirap kaya nun. Ini-imagine ko paano tatakbo yung hearing. Na yung focal point, yung core of the discussion is the war on drugs. Tapos, sa war on drugs na yan, ang pag-uusapan, yung mga pinipilit pa lang maging participant, ay yung mga nag-implement. The architect, the mastermind, and the implementer na war on drugs. Parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend? Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he is willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Dito kay sa Senate, posible siyang umattend. Si Digong. Posible siyang umattend dito sa Senate.
Naniniwala ako posible siyang umattend. Alam niyo kung bakit? Andun lahat ng kaibigan niya. Pag bumira si Coco Pimentel, sabihin niya, meron, let's say si Amy Marcos, sabihin niya, Mr. Chair, point of order. I don't think we should be asking that kind of a question to the former president. Point of order, point of order. Diba? O, sabihin natin hindi si Amy. O, pwede rin naman si Cynthia Villar. Pwede rin naman si Mark Villar. Pwede rin naman na si sino ba to? Si Mr. 10K. Cayetano. Marami yung pwedeng umepal at sabihin, a point of order, Mr. Chairman. I don't think that is a valid question that should be asked of the former president. That is insinuating that he is the mastermind of the drug war. Ganun. Kung sa lower house siya pupunta, walang magkukuble o magpoprotekta kay Digong. Sorry kung gano'n. Wala. Iyak. Kailangan niyang sagutin. Oo, kailangan niya sagutin pag sa lower house. Pero pag sa Senate, wala tayong expect dyan. It will be it's a nonsense hearing. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador De La Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas anya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niya hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Wait. Ano yun? Parang parang lumampas yun sa... Parang hindi ko nabasa yun, Wait. Colonel was assigned to oversee his son during his time... Okay. Oh, yun pala yun. Wow. Ang sinabi ay, apparently, meron daw kasing, the senator criticized for implying that a colonel was assigned to oversee his son during his time at the PNPA. Pinabantayan. Mali pa rin yun. Bakit mo pinapabantayan sa isang PNPA colonel? Sa isang police colonel yung anak mo? If it is true, I mean, why? Call it special treatment. Ikaw na may padrino sa PNPA. Correct. Huwag ganun. Ang pangit naman nun, di ba? Halimbawa, kung ako si Bato, bibulungan ko yung isang colonel ko na bahala sa anak ko, andyan yung anak ko. Pakianuhan na lang. Ikaw na bahala. Ano ba yun? Nag-training maging pulis eh. Tapos bibigyan mo ng ganun. Bibigyan mo ng special favors. Just ko naman. Nakuwenta talaga si Bato. Tolon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time.
Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng drug war sa Lunes, October 28 sa ganap na alas 10 ng umaga. Mapapanood rin ito ng live mula sa social media channel ng UNTV News and Rescue. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Wala daw. Wala raw pagsisisi, guys. Huwag nyo kakalimutan yan, ha, pag bumoto kayo sa eleksyon. Huwag nyo kakalimutan yan, yung sinabi ni Bato na yan. Hindi nagsisisi sa Duterte drug war. Ganyan ba talaga sistema nyo sa Davao? Oo. Kaya pala gustong-gusto nyo makabalik ulit sa kapangyarihan? Oo. Kailangan makabalik si Digong sa kapangyarihan ulit sa pamamagitan ng mga anak, sa pamamagitan ng mga kaalyado. Para happy-happy uli, ano? Ibang level talaga eh. Ibang level ng ano eh. Katigasan ng mukha eh. Yung kawalang hiyaan eh. Oh, wala talagang hiya. As in legit, yung ano, yung literal na meaning na wala talagang hiya. Hindi marunong mahiya. Kung ganito yung sistema sa Davao, might as well, wag na. Wag na tayong bumalik sa ano. Ang pangit eh. Pangit na sistema, guys. Kaya ano, habang sinusulat nyo pala yung mga ano, listahan nyo sa eleksyon, eh, gano'n na lang. Pag-isipan nyo maigi, mga Ojero, kung sino talaga yung mga ihahalal nyo. Di ba? Ibabalik nyo pa ba yung mga taong katulad ni Bato? Babalik nyo pa ba yung mga taong katulad ni Bongo? Mga katulad ni Aimee? Tingnan natin sila ibalik, guys. Oo, laking kaangatan yun. Pag ginawa pa natin yun. So hanggang dito lang po muna tayo for today. Maraming po salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan para maging exciting din ang buhay niyo. Oh. So, I'll see all of you tomorrow sa ating pong next Coach Jared Live. Alright, God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?